Tapos yung ano naman dito, yung itong mga homepage, madali na lang to. Kasi ipapublish lang natin to, no? Sample publish natin to. So this will be the homepage. Tapos publish natin yan. So copy mo lang tong link, tapos ilagay mo siya dito sa home. Example, this will be the home. Over, pag i-click, so huwag nang scroll, open link. Tapos yan, click mo dyan. Then sa about naman, pag gagawa naman tayo ng about is doon, punta tayo dito sa ano, sa ating landing page builder. At let's say, gagawa naman tayo ng pang about page. At yan. So gagawa naman tayo ngayon ng about page. About page. Tag page. At dito sa about page, kung ano yung link mo, kakopy mo lang dito. Since wala namang limit yung ano natin. Open link, copy. Ayan. Ito lang. Kunin mo lang. Ito, i-click mo lang to. Pag naka-publish na ha, yung ano, yung page mo. So let's say sa products, yung products natin, yun, gagawa ulit tayo ng product page. So let's say, no, create blank page tayo. And this will be the product page. Product page. Okay. Ayan. So lagay tayo ng product natin dito. Ano yung ano? People products. Dito. Ang ginagawa ko pagdating sa product page is ganito yan. I-save nyo to. For example, na-set up nyo na to. Okay na tayo dito. Turn on. Tapos, ito. Yan natin dyan. Set up. Remaining quantity. Tapos, layout row. Column ko lang. So, pwede rin to. Add SKU. Hide products when out of stock. Rating star. Sold. Made with. Max price. Ito. Original price. Numerical is none. Product name lang tayo. And yun. Ilagay na natin si products. Products. Hindi pala natin na set up si ano. Hindi na connect si POS. Ayan. So, connect natin ulit yung mga product. So dito, bawat landing page natin is if ever maglalagay tayo ng product sa bawat page natin, kailangan mo talagang i-reconnect yung yung POS mo for every page na ginawa. Ayan. Tapos balik tayo dito, refresh. Okay, tapos add, then section, turn on, and add natin. So let's say column lang natin to. Layout will be column, SKU, hide products, rating star, numerical, none, product name. Okay, tapos origin and selling. Then lagay natin lahat ng products para mabilis. Ayan. Save, save. Ito na yung product page natin. Yan yung mahirap sa part na to. Kailangan mong i-extend ng i-extend. Try na natin. So let's try to put some use and delete it. Ayun, wala na nga. Oops, golden.
Kaya pansin nyo, yung first na ginagawa ko is inapat-apat ko lang muna siya. Kasi ito is diretso na yan eh. Tapos yung ano naman, kung mag-column naman tayo dito, which is the column. Ito yung column. Ayan. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16. So, that would be 8. So, 8, 8 natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hanggang not fit 60. Duplicate. Lagay natin dito. Not fit 60. Not fit 60. So, dito tayo. 2, 3, 5, 6, 7, and 8. Save. Save. So, yan na yung ano natin, product page natin. So, ngayon, maglalagay na tayo ng footer, which is ang footer natin, marami namang template dito eh. Sa footer. So, ito na lang. So, this will be a footer. Kulang pa? Sobrahan pa pala. Ayan. Okay. So, let's say this is our product page. Bigyan natin ng headline. Product page. Yan. Dito pwede ma-save. At ito hindi. Pwede ba ito ma-save? Ayan. Yan, meron tayong product page at na-publish na natin. Kunin lang natin yung link tapos ilalagay lang natin dito sa product. Click tapos dito open link tapos save and then publish. Yan. So pag i-check natin, click natin yung product. Yan, napupunta tayo sa product page. So dito sa dito sa header na part. Itong ganito para mas mabilis kayong makapag-design, pwedeng i-different niyo yan. Different section kasi pwedeng i-save lang yan eh. Yan. Pwede niyo ilipat dito. Kasi pag na-save to, i-add mo na lang sa kabila. Pero kung gusto mo talaga na nandito siya, so subukan mo i-copy. Tapos ilagay mo sa kabilang page. Yan, pwede na pala. Mark all lang pala dapat. Ayan. So, save and review. So pag click nila ng home, punta sila sa home. Pag click nila ng product, mapupunta sila sa product.